Isang pamilya mula Estados Unidos ang nagpasyang bumisita sa bansang Venezuela para magbakasyon at dalawin ang mga kaanak na nakatira sa isang probinsya nito. January 6, 2014, habang binabagtas ng pamilyang ito ang highway pauwi ng probinsya, ay may hindi kaaya-ayang nangyari sa mga ito. Biglang nasira ang gulong ng sinasakyang kotse na naging sanhi ng paghinto sa 10 oras ng gabi. At sa paghintong ito, sinamantala ng mga armadong lalaki ang pagkakataon. Biglang sumulpot ang mga ito, pinalibutan ng kotse at walang habas na pinagbabaril ang mga sakay nito. Magandang araw! Ang panibagong krimen na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang ex-beauty queen mula sa Venezuela. Siya ang naging kinatawan ng kanyang bansa sa Miss Universe noong 2005 at nakasama sa top 5. Pagkatapos ng kanyang karera sa beauty pageant, ay naging sikat na aktres ng mga soap opera sa Venezuela at Timog Amerika. Hinangaan siya ng karamihan dahil sa angking ganda at talento. At sa pagbabalik nito sa lupang sinilangan ay doon niya sinapit ang mapait na katapusan. Anong motibo ng 5 armadong lalaki kung bakit sila sumulpot ng 10 oras ng gabi sa lugar na kung saan naroon ang kotse? Coincidence lang ba na natsyempohan ng mga lalaki na maabutan ng pamilya na nasa loob ng nakahintong kotse? O ang lahat ng ito ay kanilang planado? Ating tunghayan ang buhay at mga huling sandali ni Monica Spear. Welcome back para sa isa na namang kakaibang kwento na pupukaw ng ating atensyon. Kung bago ka lang sa channel na ito, make sure to subscribe para sa mga kakaibang istorya. Click the subscribe button and push the notification bell para lagi kang updated. Also, please like, share, and comment on this video para mas lumawak pa ang maabot ng istoryang ito. Ito ang kwentong kakaiba dahil bawat araw, bawat tao, bawat kanto, may kwento. Venezuela, isa sa mga bansang kilala sa larangan ng pagandahan. Mapa Miss Universe, Miss World o International man ito, laging matunog ang kalahok ng mga taga-Venezuela. At isa sa mga nagrepresenta sa bansang ito ay si Monica Spear. Si Monica Spear ay nagwaging Miss Venezuela noong 2004 at naging kinatawan sa Miss Universe noong 2005 sa Bangkok, Thailand at itinanghal na 4th runner-up. Si Monica Spear Mutz ay ipinanganak noong October 1, 1984. Ang kanyang ina na si Ingeborg Mutz Gotera ay nagmula sa Alemanya, habang ang kanyang ama naman na si Rafael Spear Tudares ay may lahing Ingles. Si Rafael, ang kanyang ama, ay isang project engineer sa Siemens Westinghouse. Noong 2000, lumipat ang pamilya sa Orlando, Florida matapos magretiro ng kanyang ina mula sa kanyang trabaho sa isang kumpanya ng langis sa Venezuela. Siya ay isang naturalized United States citizen at naninirahan sa Miami, Florida. Nagsimula si Monica ng kanyang pag-aaral bilang isang chemical engineering major bago lumipat sa teatro sa payo ng kanyang ama. Nagtapos si Monica ng bachelor's degree in theater arts sa University of Central Florida. Siya ay bihasa sa Espanyol, Ingles at Pranses. Nagpakasal si Monica sa isang negosyanteng Briton na si Thomas Henry Berry noong June 2008 at sila ay nagkaroon ng isang anak na babae na si Maya Berry Spear. Naghiwalay ang mag-asawa noong 2012 ngunit nanatiling magkaibigan. Matapos ang kanyang modeling career, si Monica ay sumikat bilang aktres sa Venezuela para sa kanyang mga pangunahing papel sa mga telenovela. Ang kanyang unang papel bilang bida ay sa RCTV telenovela na Mi Prima Sheila, kung saan siya ay nagportray ng isang high school student na lumalaban sa leukemia. Ang palabas ay naging matagumpay sa Venezuela at iba pang bahagi ng Timog Amerika.
at ito ay pinalabas rin sa Estados Unidos ng Telefutura. Si Spear ay nagkaroon rin ng pangunahing papel sa telenovela ng Venevision na La Mujer Perfecta noong 2010, Passion Prohibida o Forbidden Passion at Flor Salvaje o Savage Flower, isang Spanish-language telenovela na produce ng Miami-based television network na Telemundo at RTI Producciones. Nanirahan si Monica sa Miami mula nang siya ay magsimulang magtrabaho para sa Telemundo. Noong January 6, 2014, si Monica kasama ang ex-husband na si Thomas at 5 taong gulang na anak na si Maya ay nagpunta sa Venezuela para magbakasyon. Nang gabing iyon, nagsimulang bagtasin ng pamilya gamit ang isang kotse ang daan mula Merida patungong kabisera ng Caracas. Maganda ang tanawin sa mga dinadaanan ng pamilya. Nakuha pa mag-post ni Monica sa kanyang Instagram para na rin ipakita ang countryside ng Venezuela. Sa hindi inaasahan, sa pagitan ng Puerto Cabello at Valencia sa estado ng Carabobo, may matigas na bagay na tumama sa gulong ng kotse nila Monica na naging sanhi ng kanilang paghinto sa gitna ng daan. Walang kamalay-malay ang pamilya na ito pala ay sinadya bilang bahagi ng isang planadong holdapan na talamak sa lugar na iyon. Nakahanap naman ng tulong sina Monica, ngunit habang ang 2 manggagawa ng tow truck ay gumagamit ng crane na gagamitin sa paghila ng kotse, 5 armadong lalaki ang lumitaw sa kalsada. Sa takot ng mga operator ng truck, agad itong umalis at dumiretso sa istasyon ng pulis na nasa 1.5 kilometro ang layo. Samantalang sila Monica naman ay nanatili na lamang sa loob ng kotse dahil na rin sa takot. Habang ang pamilya ay nasa loob ng kotse, walang haba silang pinaputukan ng baril ng mga armadong lalaki. Agad rin naman tumakas ang mga ito nang walang kinuhang anumang bagay. Namatay sa tama ng bala sina Monica at Thomas, samantalang ligtas naman ang anak nilang si Maya na tinamaan ng bala sa kanang binti nito. Sa puntong ito, harapang nakita ng batang si Maya ang mga pangyayari at kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, naganap ang krimen sa pagitan ng alas 9 at alas 10 ng gabi. Si Monica ay 29 na taong gulang nang siya ay mamatay. Ayon sa Venezuelan Justice Minister noong panahong iyon na si Miguel Rodriguez Torres, ang pangunahing motibo ng naturang krimen ay pagnanakaw dahil sa talamak itong nangyayari sa lugar. Dahil dito, 5 katao ang inanyayahan sa pulisya para imbestigahan. Naging saksi ng kaso ang 2 tow truck operator na tumulong kina Monica. Kinondena naman ito at tinawag na massacre ang naging pagpatay sa mag-asawang Spear ng dating Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro, at sinabi nito na kailangang paigtingin ng kapulisan ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga daan at highway lalo na sa gabi para matigil na ang karahasang kagaya nito. Notoryo sa talamak ang karahasan sa bansang Venezuela. Sa katunayan, isa sa mga nangungunang bansa ang Venezuela pagdating sa mga krimen at karahasan. Ayon sa non-profit group na Venezuelan Violence Observatory, 1 tao kada 20 minuto sa Venezuela ang namamatay at noong 2013 may mahigit 24,700 na kaso ng pagpatay dahil sa karahasan sa bansang mayaman sa langis at may 30 milyong populasyon. At patuloy pa ang pagtaas ng kaso ng pagpatay na umaabot ng 80 katao ang namamatay sa 100,000 populasyon. Samantala, nalaman lamang ng ama ni Monica ang nangyaring pagpatay sa pamilya nito habang nanonood sa isang Venezuelan TV network sa bahay nito sa Orlando, Florida. Labis ang sakit na dinulot nito sa matanda. Naidagdag pa nito, ang namayapang si Monica ay may planong dalhin ang karera sa pag-arte sa mga Hollywood movies at French films matapos ang tagumpay sa telebisyon sa Timog Amerika. Sa kabilang banda, ang naiwang anak naman ng babae ay dinala sa Caracas Hospital at doon nagpagaling. Sa isang interview ni Monica, nagbalik tanaw na kaya pala ito nilisan ng Venezuela ay dahil sa problema ng seguridad sa lugar at tumataas na level ng karahasan.
Ngunit hindi pa rin nawawala sa puso nito ang bayang pinagmulan. Ayon sa isang matalik na kaibigan ni Monica, matagal ng plinano ni Monica at Thomas ang pagbisita sa Venezuela para dito ipagdiwang ang Kapaskuhan at Bagong Taon at para mailibot at maipakilala na rin sa anak ang kanyang pinagmulan. Noong January 8, 2004, 5 katao ang naaresto ng mga otoridad dahil sa kanilang pinaniniwalaang pagkakasangkot sa pagpatay. Sa panahon ng pag-aresto, kinumpiska ng mga otoridad sa Venezuela ang ilang gamit na pinaniniwalaang pag-aari ni Monica at Thomas. Matapos ang pag-amin, 3 sa mga akusado ay nakatanggap ng matataas na hatol. Si Jean Carlos Colina ay hinatulan ng 26 na taon habang sina Jose Ferreira Herrera at Nelfred Jimenez Alvarez ay nakulong naman ng 24 na taon. Sa kasalukuyan, ang naiwang anak na si Maya Berry Spear ay nasa pangangalaga ng kanyang lolo at lola sa Florida. Noong 2017, nang ito ay 8 taong gulang, inihayag na nasa mabuti itong kondisyon kahit pa ang labis na pagkamis nito sa mga magulang. Sa tuwing ito ay tumitingin sa mga litrato ng kanilang pamilya, lagi nito naaalala at naikukwento ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang mga magulang. Ang nakakalungkot na pagpatay kay Monica Spear ay nagsilbi bilang isang malungkot na paalala ng matinding realidad na hinaharap ng maraming mga individual na naninirahan sa mga komunidad na binabalot ng karahasan gaya ng bansang Venezuela. Ang maagang pagpanaw niya ay nag-udyok sa pambansa at internasyonal na pagtutol na nagtulak sa mga tawag para sa mas malaking pagsisikap upang tugunan ang mga sanhi ng krimen at kawalang katiyakan. Habang patuloy na hinaharap ng Venezuela ang mga hamong ito, ang alaala ni Monica Spear ay nananatiling isang sagisag ng pagiging matatag at ang patuloy na paghahanap ng katarungan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-push ang notification bell para sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito ang kwentong kakaiba.